Panginoon at sumayo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, umalis si Jesus sa Jordan, puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilalim, at sa loob ng 40 araw ay tinukso ng diablo. Hindi siya kumain sa buong panahon iyon, kaya gutom na gutom siya. Sinabi sa kanya ng diablo, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang mga batong ito." Ngunit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao." Dinala siya ng diablo sa isang napakataas na lugar at sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kaharian ito," wika ng diablo. "Ipinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kanino mang ibigin ko. Kaya kung ako'y sasambahin mo, magiging iyong lahat ito." Sumagot si Jesus, "Nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, at siya lamang ang iyong paglilingkuran." At dinala siya ng diablo sa talikod ng templo ng Jerusalem at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka at aalalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato." Subalit, sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos siyang tuksohin ng diablo sa lahat ng paraan, ito'y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang tanghali po muli sa inyong lahat. Mga kapatid, nakakita na po ba kayo ng unggoy? Hello? Hindi po yung mukhang unggoy. Okay, nakakita na ba kayo ng unggoy? Yung sa mga hindi pa nakakita, huwag na po kayong manalangin. Hindi po. Panonoodin po natin ito. Sandali lang naman po ito. 1 hour. Ito po yung preview ng pangako sa iyo na matatapos na po. mamaya. Yung panonoodin po natin is kung paano inuhuli ang isang unggoy. Okay? So, pakiplay na po. First, he laboriously builds a hole in a giant ant when he is sure a baboon is watching him, because he knows baboons are curiously inquisitive. Next, he puts some wild melon seeds into the hole and works them in so that they drop into a hollow. Then he saunters off, knowing the baboon is burning with curiosity. The baboon doesn't trust that human being at all, so he plays it cool. But he's dying to know what gives in that confounded hole. Finally, Mr. Inquisitive can't take it any longer. He's got to know what's in there. He reaches in, grabs a fistful, and now his hand's too big to come out. He had the sense to drop the seed he was in his hand.
Aso naman, kumakahuli. Ngayon, alam nila kung paano pulitin ang unggoy. Bakit ko Gabi siyang mic. ipinakita ko ito sa Saan atin? lumakad? May ina. Para mo tayong unggoy. Hindi mukhang unggoy. Ganito po ang gusto dumarating sa tao. Napansin niyo po yung ginawa ng unggoy ng unggoy. May maliit na butas na eksakto lang ang kamay ng unggoy. Pero nilagyan niya ng pain sa loob na gustong-gusto ng unggoy. Umalis siya. Maya-maya, yung unggoy, nag-unggoy-unggoyan din. Hindi niya muna pinansin. Pero nung makita niyang umalis na yung tao, hindi niya kinaya. Na-attract siya. Na-entice doon sa pinagigiliwan niyang pagkain na iniwan ng tao yun sa loob ng butas. Lumapit si unggoy. Isinuot ang kamay na eksakto lang sa butas. Nakapasok ang kamay niya. Di ba? Pero nung kinuha niya na yung trap sa loob, yung mga langgam, nakatikong na ang kamay niya. So lumaki. Hindi niya na ngayon manila ang kanyang kamay kasi masikip na. Doon siya nahuli ng tao. Ganito ang tukso. Dadalhin kanya sa kasalanan pagbumigay ka. Dadalhin kanya sa kabanalan pag napaglabanan mo siya. Kaya ang tukso, ang pinakamalakas na bagyo na dumaan sa buhay ng tao. Hindi Yolanda. Diba? Sabi ko sa inyo last night, diba? Ang pangalan ng pinakamalakas na bagyo na dumaan sa Pilipinas, ang pangalan ay tukso. Kasi sabi ni Eva Eugenia, diba? Kairan na winasak na tahanan. Kaya tukso, layuan mo ako. Mga kapatid, si Jesus sa Ebanghelyo ipinahayag, hindi nakaligtas sa tukso. Pinukso po siya sa mga panahon na tumataas ang pangangailangan niya. Ang tukso ay hindi po nakakatakot. Ang tukso ay nakakagilid. Napanood niyo po kung paano nahuli ang unggoy. Nahuli siya dahil bumigay siya sa kahinaan niya. Gusto niyang kumain at mukhang nananakam siya doon sa inilagay sa butas na gusto niyang kainin. Hindi niya napigilan, pinuntahan niya na posibleng alam niya na sa pagpasok ng kamay niya, magiging mapanganib ang buhay. Pero napansin niyo, pwede pa siyang umalis sa tukso na yun kahit nandun na siya. Kaso lang, hindi niya ngayon mabitawan na nakapasok na ang kamay niya sa butas. Yung gustong-gusto niya. Kung pinakawalan lamang niya yung hawak niya, nakuha niya pa ang kamay niya. Mga kapatid, ganito ang tukso kapag napunta na sa kasalanan. Hindi ka na makabitaw.
Ayaw mo, gusto mong makaalis, pero hindi ka makaalis kasi hindi mo siya mabibitawan. Until such time that you let go, saka lamang ikaw makakaalis. Si Jesus, hindi siya pumasok sa kasalanan dahil napaglabanan niya ang tukso. Paano natin lalabanan ang tukso? Kasi nakakaakit siya. Kasi nakakapag-inganyo siya. Kukunin niya ang atensyon mo. Kukunin niya kung ano ang gusto mo. At ngayon, gugustuhin mo na siya. Yan ang tukso. At kapag ginusto mo na at ginawa mo, yan ang kasalanan. Mga kapatid, unang bagay para mapaglabanan ng tukso, do not engage. Do not entertain. Si Jesus, nung dumating sa kanya ang tukso, tumataas ang pangangailangan niya. 40 days siya nag-fasting. Gutom na gutom si Jesus. Kaya lumapit sa kanya ang diablo at sinabi sa kanya, gawin mo tinapay ang mga batong ito. Ay yung paligid ni Jesus. Bato lahat yun. So napakalaking tinapay. Sabi mo yung tirahan niya, tinapay. Yung kinalalagyan niya, tinapay. Kung ginawa niya nga natin. Pero sabi niya, hindi nabubuhay ang tao sa tinapay lamang. Do not engage. Kasi kung in-entertain niya, nga, no? Napakaraming tinapay ito. Palaman na lang ang kulang ko. Do not engage. Kasi pag in-entertain mo na ang tukso at mahina-hina ka, yun na. Ilan po sa atin dito ang bumubukas ng internet? Pakitaas naman po ang kamay. Please, huwag kayo magpatuksok magsinungaling. Okay. Thank you. Thank you. Hindi po ba pag nagbukas ka ng internet, ngayon pumasok ka sa isang website, may magpa-pop up. Nakakatukso. Diba? Nag-pop up eh. Ngayon, bubuksan mo ba o hindi? Kaya ka nagbukas ng internet kasi ang sabi mo, sa mamit daddy mo, magre-research po ako science. Ang i-research mo, katawan ng hayop. Nung makita ka ng nanay mo, ibang katawan na ang pinapanood. Kasi natukso kang buksan niya. You engage. Try ko nga muna to. Ayun. Hindi ka lang nag-try. Ngayon, ginagawa mo na. Kaya sabi mo, try and try until you die. Ay talagang die ka. Nung una, amoy lang. Bago. Sabi mo, kunti lang. Pero, ang dami na kinain. Karanasan ko to. Diabetic po ako. Yung tuyo pala, nakakataas pala ng sugar yan. Ano? Yung maalat siya. Tuyo! Yung maalat siya. Kasi may kanin. Hindi ko surprise. Nung kumain ako ng tuyo, tinikpan ko. Kunti lang. Yung kanin. Ang tuyo pala, Carb. na walang kanin.
Sinubukan ko, skyflakes. At tuyo, wala eh. Tuyo. So, kumuha ako ng kain. Sabi ko, konti lang. Nung matapos akong kumain, konti na lang ang natira. Sa kaldero, hindi yung pinggan. Hindi yung tuyo ang nagpataas ng sugar, yung kain. This is how the way temptation operates. Mga kapatid, please do not engage. Pangalawang tukso kay Jesus. Ano? Pinakita sa kanya ang kaharian na siyang simbolo ng yaman at kapangyarihan. Ibibigay ko lahat sa iyo ito. Pero may kapatid, sambahin mo lang ako. Sabi ni Jesus, hininto niya na kaagad. He didn't engage. Ano sabi niya? Sinasabi na Diyos lang ang sasambahin mo at wala lang iba. Kasi malinaw sa Kanya. So hindi na nagpatuloy ang diablo. Pero hindi siya hinintuan. Dinala ulit siya sa isang lugar. Sabi niya, kung talaga na anak ka ng Diyos, tumalong ka mula dito. At habang pababa ka, pababa. Diba? Yung levels, diba? Yung levels pala, Tagalog yan. Pababa. Ngayon, habang pababa ka, sasaluin ka ng mga anghel. At habang sinasalo ka ng mga anghel, sisikat ka. Pero anong sabi ni Jesus? Huwag mong tutuksuin at susubukin ng iyong Diyos. Hindi na siya nakipag-engage. Inihinto niya na kagad. Attraction, enticement is not exactly a sin. Pero tingnan mo muna kung saan ka dadalhin ito. Kasi sa kasalanan, ang pagsisisi sa bandang huli. Enticement, engage. Tingnan mo sa lugar natin. Malayo ka sa pamilya mo. Malayo ka sa misis mo. Malayo ka sa mister mo. Malayo ka kay mahal. Ngayon, isa sa pinakakalaban natin dito ay walang iba kundi ang lungkot. Lungkot patuloy. Ngayon may dumating. Mabait. Gusto mo, dinner tayo. Sabi mo, dinner lang naman eh. Alam mo, na mayroon din siyang asawa. Kasi may sing-sing siya, ang laki. At nandoon ang picture ng asawa niya. Nakauli. Pero sabi mo, dinner lang naman. You engage. Pagdating, tumugtog sa restaurant, ipinugtog ang theme song niyo. Ang ako sa'yo. Pinalitan mo ang lyrics. Iinako sa'yo. Ngayon nalulot ka. Nakita niya, tumutulong ang luha mo.
hinawakan ng kamay niya. Papa niya, I'm here for you. Hindi ka na yun namatay. Kinuha niya ang sandok. Hindi ko siya. At isinubo sa'yo. Sandok. Sweet naman ito. Ngayon, sabi mo, namumroblema ka ngayon. Kasi nahuhulog na ang loob mo. Tanong, is it love or needs? Needs. See? Sabi ko na naman. Ngayon, pumunta ka rito, malinaw sa iyo ang dahilan. Na pangangailangan ng pamilya mo ang dahilan kung bakit ka nandito. Pangangailangan ng mahal mo. See? Naiyak siya. Pumunta ka. Isinantabi mo nung umalis ka ng Pilipinas. Yung needs mo. Kasi ang mas mataas, yung needs ng mga mahal ko. Pero bakit ngayon? Needs mo ang ini-entertain mo. Kawa-kawa naman na ko. Right? Mga kapatid, do not engage. Especially if you are already engaged. Do not entertain before it's too late. Unless you are free to entertain. Kasi entertainer ka talaga. Ito po ang paalala sa amin. Panahon po ng Quaresma ngayon. Magtulungan po lang. Tao ka rin tulad ko. Anong tingin niyo sa akin? Bato? Do not engage before it's too late. Go back sa unang dahilan. Go back to the basic belief and principle na meron ka sa buhay. Do not compromise because the devil will work with you by compromising what is essential. Ano ba ang naging mahalaga sa iyo na pupunta ka ng Dubai? Yung mahalaga dati, naging hindi na siya mahalaga ngayon kasi iba na ang pinapahalaga na natin. Nandito siya. Para tulungan ka, tulungan ako. Dahil alam niya, bilang tao, bahagi ng buhay natin na natutugsutan. Pero alam niya rin, bilang tao, na malalampasan natin ito. Panghuli, si mahaba na yung kombi ko. Huwag kang subuko na lumapit sa Diyos. Maraming akong naririnig dito. Wala din namang nangyayari sa akin. Wala ako sa Diyos. Malapit ako sa Diyos. Tinutokso ako eh. Pero napansin mo, anong pagkakaiba niya? Nung mayroong Diyos sa buhay mo, may konsyensya ka. Kaya nakakabalik ka. Pero nung wala ng Diyos sa buhay mo, manhid ka. Kaya patuloy ang pagkakasala. Tama. Sumasok talaga.